Hinanap kita sa mundo ng kasalanan. Puso ko'y naligaw, nawalan ng patutunguhan. Ngunit ikaw ang tinig sa aking katahimikan. Hello po. Evening po sa bawat isa. Welcome po sa ating Power of Prayer. Siyempre po, we also welcome our viewers here locally and siyempre po yung mga nanonood sa abroad. So sa mga nanonood po sa abroad, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. So ngayon po for our Power of Prayer night, ang kasama po natin ay ang ating mga youths from Young Followers of Christ. Siyempre po galing sa TMCC. So hello po sa mga kasama natin today. Yan. So yung mga kasama po natin today, andyan si Nate, si Shana, and also Pastor Arnel. Hello po! Hello. Ayan, Shana, Nate, hello! Ayan. So today po, ayan, so we are, so ngayon po is our third week of prayer and fasting. And solidarity po with the PCTC. Also po, reminder po to our viewers na don't forget to like and share our live stream. And also po, you can comment your prayer request and praise item down below to our comment section. So before po we proceed to our Zoom huntahan, so I want to share this verse po from James chapter 5 verse 16. It says there that the prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen po ba? So, Amen. this verse po teaches us that sincere prayers have great powers and also God hears and answers them according to His will. Ayan. So, ngayon po, let's proceed po to our Zoom huntahan. So, for our Zoom huntahan topic for tonight, ang question po natin or ang topic po natin is, anong promise ni Lord over sa Bible ang ating pinanghahawakan? So, let me share my answer po to be followed. To be followed po by our prayer leads for tonight. So, for me po, I believe po, and yung pinanghahawakan ko po na promise ni Lord is yung Jeremiah chapter 29 verse 11. It says there po na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, I firmly believe po na God promises that He has a good plans for our lives and wanted to give us hope and a bright future. So ngayon, let's ask Don't know what an Shana. AI work management platform is? Shana. Good evening po sa lahat. So sa tanong po ni Sam, ang aking ano po dun isang Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So yun po yung napili kong memory verse po dun sa promise po ni Lord. Good evening everyone. Yung sa akin naman po is Romans 8:28. In all things, God works for the good of those who love Him. God, para sa akin is, si God is binibigyan niya tayo ng mga mabubuting blessing kahit mga nasa may hirap na situation po tayong lahat. Amen sa mga promises na sinabi nyo, magaganda. Para naman sa akin, dagdag. Pangako ng Diyos na matutumpangan para matutayan tayo ang patulitan ng courage mula sa mga pilipos sa panatang 4, talatang 6. Ang sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, tingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yun ang dahilan kaya tayo nandito. Sa mga worry, manalangin tayo. Kaya sa ating pagpapatuloy at pasimula, samahan po ako ng bawat isa, nasan man po kayo ngayon, samahan niyo po akong manalangin para simulan ang gawain na ito. Panginoong Diyos, salamat sa kabutihan mo.
Salamat sa kapangyarihan mo na patuloy na kumikilos sa amin. Salamat sa mga salita mo na nagpapahayag, nagpapakita, nagpapadama kung sino ka at ano yung kaya mong gawin sa bawat isa na sa iyo ay nagtitiwala. Sa gabing ito, Panginoon, dala-dala yung mga pangako na narinig namin mula sa iyong banal na salita. Kaya po kami, Diyos, ay lalapit sa iyo upang manalangin, dalhin ang aming mga concern dahil ikaw yung Diyos na may magandang plano, ikaw yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa at ikaw yung makapangyarihang Diyos na siyang tutugon sa aming mga panalangin. Kaya po sa gabing ito, O Diyos, samahan mo kami, dalangin ko, bawat isa ay maranasan namin ang pagkilos mo at yung mga panalangin na ilalapit sa iyo sa pamamagitan ng mga comments. Dalangin ko po, O Diyos, kami natatayong mga prayer leads ay maging kagamit-gamit at bawat isa sa amin, nandun man kami sa side ng tech at nandun man kami doon sa mga viewers or prayer lead o bawat isa sa amin na bahagi ng gawain ito ngayong gabi, dalangin ko po ang pagsama mo at patuloy na pagkilos mo, maranasan namin, Panginoon, at ng bawat isa na manonood pa nito sa mga susunod na oras o maaabot pa ng pag-share namin, maranasan nila yung kapangyarihan mo. Ikaw po ay Diyos na tunay at ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala doon sa bawat isa na sa iyo ay nagtitiwala. Pinagkakatiwala namin ang gabing ito, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Arnel. So ngayon po, dadako po tayo sa ating praise and worship na pangungunahan po ng ating worship team. Pero po, before we proceed po to our worship time, let me share this verse po from Jeremiah 29 verse 11. It says there po na, "Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you." So this is also po one of God's promises na whenever we pray, God listens to us with a sincere heart. So, let's proceed po. Let's proceed po to our worship time na pangungunahan po ng ating worship leading team. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as
We praise God po for our worship. Ngayon po, dadako po tayo sa ating prayer focus number 1. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon naman po ay ating ipagpe-pray ang country. Lord, pinagdadasal po namin ang bansang ito. Pinagdadasal po namin na ang bansang Pilipinas ay pagalingin niyo po ang mga taong may sakit. Maliit man po ito or malaki, pinagdadasal po namin. Pinagdadasal din po namin, Panginoon, ang pagkakaisa ng bawat isa po. And pinagpe-pray din po namin na makita po ng bawat isa sa bansang ito ang pagmamahal niyo po sa bawat isa. And Lord, sinasaway po namin ang mga espiritu na ng panunuhol at katiwalaan na bumubulag sa mga nakakakita ng katotohanan at nagpapabaluktot sa salita ng mga madugay. Lord, pinagpe-pray po namin yung mga tao na makakarinig po ng mga salita nyo, na naway sila ay maniwala sa salita mo lamang at hindi po sila magpapaniwala sa kung ano-ano man po. And Lord, pinagpe-pray din po namin ang bansang ito, pinagpe-pray din po namin ang gobyerno na ito. We pray po for peace and we pray din po sa bawat isa na nandito sa bansang ito na maniwala at panghawakan ang salita niyo po. Thank you, Shana. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating message. So, for our speaker po, she is a part of the intercession ministry. She is also a church planter and a former MK teacher. Let's proceed po pala sa ating prayer focus number 2. Let's pray. Lord, ipakita mo po ang katotohanan at alisin mo po ang kadiliman sa aming bansa, Lord. Maghari po kayo sa isipan namin, Lord, na piliin po namin ang tama at iwasan po ang makamating gawain. Gabayan mo ang aming mga leader na maging tapat, makatarungan at may malasakit sa kapwa, Lord. Bigyan mo sila ng karunungan sa kanilang mga gawain sa government, Lord, at lakas ng loob na gawin ang nararapat. Pagkalooban mo rin kami ng pagkakaisa at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. In Jesus' name, amen. Let us proceed po to our prayer focus number 3. So, bago po tayo magpatuloy sa panalangin para sa ating bansa, hiling ko po na on our own, sa ating mga viewers, pagkatapos po natin marinig yung dalawang prayer focus, samahan niyo po ang panalangin. Panginoon, dalangin namin yung katarungan at yung integridad na nagmumula sa iyo. O Panginoon, ang mangyari sa bansang ito. Dalangin ko, Panginoon, lalo na po yung mga Kristiyano na nasa government. Sila yung maging ilawan ng paglilingkod na may katarungan at integridad. Linisin mo ang aming bayan sa lahat ng kamalian. At dalangin ko po, Panginoon, na maghari ang iyong katuwiran sa aming mga hukuman. Gabayan mo ng katotohanan mo ang aming mga pinuno. Dalangin din namin ang integridad ay maging pundasyon ng aming bansa. Panalangin din namin, Panginoon, na magkaroon po ng revival sa bansang ito. Bumangon ang Pilipinas bilang isang bayan na lumalakad sa iyong katotohanan. Lumalakad ayon sa katotohanan ng iyong salita. Hubugin mo kami, Panginoon, bilang mga Pilipino
Mamuhay kami ng may kabanalan, katapatan, at higit sa lahat, pag-ibig sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang bansang ito'y manaigang iyong katotohanan, katuwiran, at katotohanan sa aming bansa. Sa bawat aspeto, Panginoon, at bahagi ng gobyerno at sa bawat sulok ng bansang ito, dalangin namin ang katarungan at integridad mo ang siyang maranasan ng bawat isa. Lahat po ng ito, O Diyos, ay nilalapit namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po sa ating mga prayer leads for tonight. So ngayon po, ayan, dadako na po talaga tayo sa ating message. So again po, our speaker for tonight po, he is one of the intercession. He is a part of she is a part of intercession ministry. She is also a church planter and a former MK teacher. Let us welcome Teacher Carmela Miranda. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Mga kapatid, hayaan niyo akong tanungin kayo. May pinangahawakan ka bang pangako ng Diyos na hanggang ngayon hinihintay mo pa rin? At habang hinihintay mo yon, kumakapit ka pa ba sa pag-asa o unti-unti ka nang napapagod? Minsan, hindi naman nawawala ang pangako, pero tayo ang napapagod maghintay. Ngayong taon, ang theme natin ay God of Fulfilled Promises. Ibig sabihin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi lang nagbibigay ng pangako. Siya ay Diyos na tumutupad. At ngayong oras na ito, gusto kong ipaalala sa atin na may pangako ang Diyos para sa iyo. At iyon ay puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong presensya sa oras na ito. Buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, at hayaan mo na iyong salita ay tumago sa amin. Gamitin mo po ako bilang iyong mensahero na hindi sarili kong salita ang marinig, kundi ang katotohanan na galing sa iyo. At sa bawat makakarinig, Panginoon, punuin mo sila ng pag-asa at panibagong lakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Napakalinaw ng sinasabi ng Diyos. May plano siya para sa iyo. At ang planong yon ay hindi para sirain ka. Hindi para saktan ka. Kundi para bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Pero maiintindihan natin ito. Ang pangakong ito ay ibinigay sa mga taong nasa gitna ng struggle. Hindi sa mga taong komportable, kundi sa mga taong nalilito, nasasaktan at naghihintay. Ibig sabihin, ang pag-asa na galing sa Diyos ay hindi nakadepende sa sitwasyon mo. May mga plano ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita. Yun ang point number 1 natin. Kasi minsan tinatanong natin, Lord, nasaan ka sa sitwasyon ko? May plano pa ba para sa akin? Pero ang sagot ng Diyos ay malinaw. I know the plans I have for you. Hindi niya sinabing iniisip niya pa lang. Hindi niya sinabing, tingnan natin. Alam niya, sigurado siya, at kahit hindi mo pa nakikita, ay hindi ibig sabihin na wala na. Ang ikalawang puntos naman natin ay ang pag-asa ay hindi nakabase sa nararamdaman. May mga araw na malakas ka. May mga araw na mahina ka. May mga araw na parang okay ang lahat. At may mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Pero ang hope na galing sa Diyos, hindi nakabase sa feelings mo, kundi sa katapatan niya.
Kahit hindi mo maramdaman, totoo pa rin. Kahit hindi mo makita, gumagalaw pa rin siya. Kahit tahimik, hindi siya tumitigil. Kaya ang ikatlong puntos naman natin, yung delay, hindi ibig sabihin na denial. Minsan iniisip natin, Lord, bakit ang tagal? Lord, bakit parang wala pang nangyayari? Pero tandaan natin ito. Ang delay ng Diyos ay hindi denial. Ito ay parating preparation. May inaayos siya. May hinahanda siya. At minsan, ikaw muna ang hinahanda niya. Kaya yung point number 4 natin, may future ang Diyos para sa'yo. Hindi aksidente ang buhay mo. Hindi ka basta nandito lang. Sabi ng Diyos, plans to give you hope and a future. May direksyon ang buhay mo. May purpose ang buhay mo. At may magandang patutunguhan ang plano ng Diyos para sa'yo. So mga kapatid, minsan ang pinakamahirap gawin ay hindi maghintay, kundi ang maghintay ng may pag-asa. Pero ito ang paalala ng Diyos. Habang naghihintay ka, hindi siya tumitigil sa paggawa. Kung ikaw ngayon ay pagod na, nasasaktan, nalilito, o nawawalan na ng pag-asa, ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang kwento mo. May plano ako para sa iyo. May pag-asa ka. At dahil ang Diyos natin ay God of fulfilled promises, ang pangako niya ay hindi mananatiling salita lang. Ito ay matutupad. Sa tamang panahon, sa tamang paraan, at ayon sa kanyang perpektong kalooban. Kaya ngayon, piliin mong kumapit sa pag-asa. Hindi dahil madali, kundi dahil tapat ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong pangako na puno ng pag-asa. Panginoon, kung may mga puso man ngayon na napapagod na, hinihiling namin na punuin mo sila ng panibagong lakas. Kung may nawawala ng pag-asa, ibalik mo ito sa kanilang puso. Kung may nalilito, liliwanagan mo sila. Kung may nasasaktan, yakapin mo sila ng iyong presensya. Tulungan mo kaming kumapit sa iyong pangako kahit hindi pa namin nakikita ang katuparan at turuan mo kaming magtiwala sa iyong perfect na plano. Salamat dahil ikaw ay Diyos na tumutupad. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po, Teacher Carmela, for that message. Alam niyo po, napakaganda po ng message ni Teacher Carmela ngayon, no? So, yung nag-struck po sa akin is we should always trust in God's promises because I believe po that God is faithful and He never breaks our heart. No po. Tapos isa pa sa nag-struck sa akin, parang tumatak siya sa akin na a delay does not mean denial. No po. Sometimes God asks us to wait because His timing is perfect. Also, trusting in His promises give us hope, strength, and peace, knowing that God will fulfill His plans at the right time. Amen po ba? Ayan. So, ngayon po, dadako po tayo sa ating sa ating prayer time. So, again, reminder po na pwede po nating i-comment ang ating mga prayer requests and praise item down below. At ipagpipray po siya ng ating mga prayer leads for tonight. So, before po we proceed to our prayer time, I want to share this verse po. It's from Psalms 95, verse 6, sabi po dun, come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Ayan. So, this is a great reminder po for us. So, ngayon po, let's proceed na po to our prayer time to be led by Shana, Nate, and also Pastor Arnel.
So let's pray po. Lord, maraming salamat sa araw na binigay nyo. Lord, pinagdadasal po namin yung kay Tita May Rivera Tercena. Lord, we pray po for continuous healing kay Tito Neric po and sa kanyang anak po na kay CK, and we pray din po Lord sa lab test po na magandang resulta po dun sa lab test ng kapatid po ni Tita May, and Lord, we pray din po kay Engineer Arvin Elagario na mabenta po yung property nila sa May Tarlac, and we pray din po sa mga projects nila, and also praying din po na magbayad na po yung 2 kliyente dun sa mga balance po nila kay engineer po, and also po we pray din po sa studies po ng kanyang mga anak. We pray din po sa mga daily needs nila and sa mga projects po ni Tito Neric, and we pray din po sa content writing services po. Lord, we pray po kay Tita May Rivera de la Sena sa kanya sa araw-araw, sa kanyang family po. We pray din po for wisdom, guidance, and provision po, and lalong-lalo na po sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Lord, we pray din po kay Tito Bones Cruz. We pray din po kahilingan po sa Diyos na magkaroon na po ng trabaho ang 2 anak ko. Lord, we pray po sa kanya, and we pray din po sa kanya mga anak. Lord, we pray for them po na magkaroon po ng trabaho yung mga anak niya po. We pray for them po, Lord God. Let's pray. Kay Tita May po, we pray po Lord kay Tita Baby Malari and kay Tita Eleanor sa healing po nila and restoration po for their health. Lord, we pray po sa dalawang babaeng to Lord, na ikaw po ang maghari sa buhay nila Lord, and magalingin niyo po sila. Kay Isosceles Santos po, Lord, we pray po for sa business po niya and sa mga accounts po. Kay Eric DC, thank you Lord sa mga blessings na binibigay mo sa family namin. Yes Lord, thank you Lord po sa mga blessings na binigay niyo po sa family niya Lord, sa mga answered prayer Lord. Ikaw po ang mag-ari sa buhay nila Lord. Kay Tita Ami po Lord, thank you po sa bagong order po na binigay po sa kanila Lord. Ayun lang. Tuloy po tayo manalangin. Samahan niyo po akong ipag-pray ang mga concern na to. Lord, we pray yung request ni Vincent o yung kanyang pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagsama mo sa kanyang pamilya, sa dinadaanan nilang pagsubok o bagyo itong mga nakalipas na linggo. Salamat dahil ikaw yung tapat na Diyos. Hindi ka nagkukulang sa iyong mga lingkod. Salamat po sa mga taong ginamit mo upang sila ay itawid sa pagsubok na pinagdadaanan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong katapatan, kadakilaan sa buhay ng pamilya ni Vincent. Pati po yung request ni Ate Mirna na may pasasalamat. Thank you, Lord, doon sa nagpala at joyful wedding ng kanyang anak. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Kaya kami po'y nakikigalak kay Ate Mirna at doon sa nangyaring wedding na to, purihin ka. Request po ni Ate Jane, kagalingan para kay Tatay Ador. Panginoon, anuman ang karamdaman ni Tatay Ador, ikaw nakakaalam. At sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang karamdaman ito at inaangkin ang kagalingan. Ang request naman po ni Ate Ditas, praying for lower back pain. Panginoon, kagalingan po mula doon sa lower back pain na ito. At dalangin ko, O Diyos, bagamat mayroong pananakit, dalangin namin kagalingan para kay Ate Ditas. Even yung request ni Peach, Panginoon, Plana, pray para sa health and visa approval ng kanyang kapatid. Panginoon, na hindi ka madamot, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas. At ikaw ang Diyos na sumasama sa amin at bagabay. Kaya dalangin po namin para sa request na good health ni Peach at yung visa approval ng kanyang kapatid ay mangyari ayon sa iyong kalooban. Lahat po ng ito ay nilalapit namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lord, ngayon naman po, pinagpe-pray po natin yung kay Tita Jackie Luz Alameda. Lord, nagpapasalamat po kami sa provision na binigay niyo po sa buhay nila. And thank you din po sa kagalingan na binigay niyo po kay Tita Jackie. Lord, pinagpe-pray po namin ang provision po sa pagbubukas muli ng kanyang sari-sari store and pang-tuition din po ng kanyang anak. And Lord, we pray din po sa kanyang pag-attend sa AGR tuwing Sabado. Patuloy na pag-iingat din po sa kanyang pamilya. And also, Lord, we pray din po sa kagalingan ng kanyang pinsan na si Tito Joshua Garong na may sakit ng CKD po at sa kanyang friend na si Aya po. And Lord, we pray din po sa kanyang biyanan na si Roserfina Diga. Lord, we pray po sa kanilang lahat and we pray din kay Tita Jackie Luz Alameda. We pray po sa kanyang pag-attend sa AGR sa Sabado. We pray po for guidance po sa kanya and we pray din po sa kanyang family po na pag-iingat po sa kanya sa araw-araw and yung kanilang financial stability po, Lord. We pray for them po sa pang-tuition po and yung mga pagbubukas po ulit ng sari-sari store ni Tita Jackie. Lord, we pray for them po. Itinataas po namin siya sa inyo. In Jesus' name, amen po. Kay Tita Beatrice Angeles po. Lord, we pray po sa kagalingan po ng kanyang mga relatives, kay Tito Nick, kay Tita Elenita, kay Tita Lupi, kay Tito Manny, kay Tita Helen, kay Tito Nonoy at kay Tito Pulpo at kay Tita Belinda. Lord, we pray po sa mga kalagayan po nila, Lord. Alam po namin na ikaw po ang Diyos ng healing, Lord. Ikaw po ang may kaya magpagaling po sa kanila, Lord. Thank you po, Lord, sa buhay ni Kuya Buddy. Napasok po siya sa medical protocol para po sa kanyang eye condition, Lord. Lord, nagpapasalamat po kami sa patuloy na kalakasan ng buong pamilya po ni Tita Daisy, Lord. Lord, ikaw po ang kumilos sa buhay nila, Lord. In Jesus' name, amen. Kay Tita Solita Cruz Almonia po, Lord, we pray po sa kanyang apo, Lord. Maging normal po ang biopsy report nito, Lord. Lord, naniniwala po kami na ikaw po ang may hawak sa buhay ng kanyang apo, Lord. And ikaw po ang bahala kung ano po magiging result. In Jesus' name, amen. Tuloy na manalangin. We pray for Ate Beth. Kanyang pasasalamat. Praising God for His faithfulness sa kanyang family. Tunay po kami ay nakikigalak kay Ate Beth sa ginagawa mo sa kanyang pamilya, sa iyong katapatan, O Diyos. Purihin ka. Ang request po ni Ate Armin, pinupuri at pinasasalamatan ka, Panginoon, dahil sa pagtugon mo sa kanyang mga prayers. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw yung tunay na Diyos na dumidinig at tumutugon sa panalangin ng bawat isa. At sa case na to kay Ate Armin, yung sa mga youth na nagsimula na ang Sunday school nila, salamat po sa iyo, O Diyos. Naka-enroll na si Jacob, may books and uniform. Purihin ka, O Diyos, sa katutunan ito. Thank you, Lord, sa gabay, patnubay, pag-iingat, pag-provide, pagpapagaling at pagtugon sa request ni Ate Armin at nagagampanan ang kanyang ministry. Tunay na ikaw ay Diyos na mabuti, na tumutugon sa mga desires ng iyong mga anak at kasama pa doon sa patuloy na pagbibigay mo ng opportunity kay Ate Armin para makapaglingkod sa iyo. Purihin ka po, O Diyos, yung request ni Kuya Bong Salas, yung protection and guidance para sa kanyang anak na si Maki na nasa Cebu for a week-long job-related project. Lord, samahan mo si Maki, ano man po itong project na to na may kinalaman sa kanyang work. May your wisdom, guidance, and favor ang maranasan ni Maki. Salamat po, O Diyos, sa mga request na ito at pasasalamat. Patuloy kami na aasa at magtitiwala sa iyo. Purihin ka in Jesus' name. Amen.
Lord, ngayon naman po pinagpe-pray po natin yung kay Tita Erhenel Seranilla Estacio. Lord, praying po sa patuloy na pagbibigay ng protection and good health provision and guidance po sa kanyang pamilya. Lord, we pray din po na pagtulong po at pagbibigay po ng karunungan sa mga estudyante nila na kanya tinuturuan. And Lord, we pray din po sa paghipo at paggaling sa mga taong may karamdaman, sa mga taong may sakit na nararamdaman sa kanila. Lord, patuloy niyo po kaming tulungan. We pray for them po, Lord, na turuan ng kanyang pamilya kung paano po pagbutihin pa ang relasyon po sa inyo. Lord, pinagpe-pray din po namin na kayo po yung maghari sa buhay ni Tita Erhenel, and we pray din po, Jesus, na kayo po ang maghari sa kanya, sa buhay nila at sa kanilang tahanan po. Lord, we pray po kay Tita Erhenel Seranilla. Lord, we pray po na sa araw-araw po, we pray for them po, for wisdom, guidance, provision po, na kung ano man po yung kanilang pinagdadaanan. Lord, we pray po for guidance for them po. And Lord, inaangat po namin ito sa inyo sa lahat. In Jesus' name, amen po. Let's pray. Kay Tito Pong Salas po. Thank you po, Lord, sa blessings po sa kanyang pamilya, Lord, pati po sa kanyang mga kapatid. Sa pag-protect niyo po sa kanila at sa pag-heal niyo po sa buong pamilya niya at sa kanyang mga kapatid, Lord. Kay Tita Christine, thank you po, Lord, sa lahat ng blessings. Kay Tita Beth, Lord, pinagdadasal po namin ng kanyang mga close ones, mga relatives, mga kapamilya, Lord, sa mga relationship nila sa iyo, Lord. We pray, Lord, na mas makilala ka po nila, Lord. Kay Tita May po, praying for Tito Carlo sa mabilis pong paggaling niya sa procedure niya ngayong araw po, Lord. Sa provision po sa hospital, sa mga expenses po, Lord. We pray po, Lord, na ikaw po ang magbibigay sa kanila ng pera, Lord, para matuloy po ang procedure niya po today. In Jesus' name, amen. Ulit po tayo manalangin. Yung request po ni Ate Mayet, traveling mercy para kay Gabi pabalik ng Tokyo. Ayos at magandang execution ng mga design ni Alex sa kanyang mga events. Pagsama kay Gab sa kanyang trabaho, pagsama sa pag-aaral at provision para kay Zam, Hana, Ishi at JD. Pagkatapos sila sa pag-aaral. Panginoon, lahat po ng request na ito, hinihiling namin sa iyo, natutugunin mo yung traveling mercy for Gabi, yung maayos na execution ng design ni Alex, yung provision sa mga pag-aaral ni Sam, ni Hana, Ishi at JD. Lahat ng ito, Panginoon, ay kayang-kaya mong tugunin at patuloy naming ilalapit sa iyo. At ikaw ang siyang kikilo sa lahat ng ito. Even yung request ni Sherry, Panginoon, praying for Fina na mag-stabilize ang kanyang BP at gumaling from vertigo. Yes, Panginoon, dalangin po namin anuman po yung cause, taas ng BP at ng kanyang vertigo, in Jesus' name, gawin namin yung pinagmumulan noon and we claim healing. Praying doon sa burden, kanyang friends, sa family, na maghari ang kapayapaan ng Holy Spirit sa kanilang tahanan. Opo, Panginoon, kung sino man po itong family na to o yung friend na to, maranasan nila, una, yung kadakilaan ng pag-ibig mo, yung kaligtasan nagmumula sa iyo, at yung pagsama ng banal na spirito sa kanilang tahanan. Dalangin ko po magkaroon sila ng opportunity na makilala ka at maranasan yung pagkilos mo sa kanilang sambahayan. At magpatuloy din nawaan masimulan ng OBS na every Friday. Yes, Lord, ikaw yung Diyos na mapagmahal at ang desire mo, maraming tao ang makakilala at makilala ka bilang Panginoon tagapagligtas. Dalangin ko itong desire na magkaroon ng OBS every Friday, kung saan man to at kung sino man mga kasama, ito po ay masimulan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na maitaas ang mga request na to. In Jesus' name, amen. Lord, ngayon naman po, pinagpe-pray po natin yung kay
kay Tita Daisy Simon, Lord, pinag-pray po natin ang apo ni Tita Daisy. Nagabayan niyo po siya sa nalalapit niyang mga exams po. Lord, pinag-pray din po namin na bigyan niyo po siya ng wisdom para masagutan po yung mga exam po ni Ate Faith ng kanyang apo po. We pray po na yung mga kanyang inaral, kanya pong maalala sa pag-exam po. Lord, we pray din po kay Tita Mayet, healing po para kay Ate Nachi. We pray for them po. Lord, pray din po kagalingan para sa kakilala ni Tita Mayet na nasa hospital ngayon. And Lord, pray po na tulungan niyo po siya na ma-overcome yung kalungkutan at maging matatag ang kanyang faith. And Lord, we pray po sa kagalingan ni Ate Gab. And we pray din po sa kagalingan sa allergy sa throat po ni Tita Mayet. Lord, we pray po for healing po kay Tita Mayet, healing po para kay Ate Nachi, and healing din po sa kakilala ni Tita Mayet na nasa hospital po, Lord. Lord, we pray din po para kay Tita Josefine Lumabaw Cabillos. We pray po sa kanyang health po na nakakaramdam po siya ngayon ng back pain and acid reflux issues po. Lord, we pray po sa kanya. We pray po for healing po sa mga kanyang nararamdaman. Lord, we pray po na kung ano man pa po yung iba niya nararamdaman. Lord God, we pray po na gabayan niyo po siya sa kanyang sakit na ito, and we pray po na pagpagalingin niyo po siya sa sakit na kanyang nararamdaman, Lord. Lord, itinataas po namin sila, Tita Mayet at sila Tita Josephine po na nakakaramdam ng kasakitan ngayon po, and we pray din po kay Tita Daisy Simon na sa kanyang apo po na mag-e-exam po. We pray po for wisdom po sa kanya. In Jesus' name, amen po. Let's pray. Kay Tita Rosana Gonzaga, papuri at pasasalamat sa Diyos sa pag-iingat at paggabay sa kanilang family buong araw, Lord. Thank you po, Lord, sa provision niyo po sa kanyang family, Lord. We pray po for a miracle sa apo niya pong si Riley na meron pong speech delay, Lord. Lord, ikaw po ang may kayang magpagaling po kay Riley, Lord. Tinataas po namin siya sa inyo, Lord. We pray po for spiritual growth ng Alive in Faith in Faith Diesel. Lord, ikaw po ang bahala sa Alive in Faith Diesel. Itinataas din po namin ito, Lord. Sa lahat po ng participants sa EJR sa Saturday, Lord, ikaw po ang maghari sa kanila, Lord. Ingatan niyo po sila lagi, Lord. Kay Tito Bones Cruz, kagalingan po ng kanyang left shoulder, Lord, na mawala na po ang sakit, Lord, para po makapagmaneho na po siya ng maingat ng palagi, Lord. Kay Tita Mayet din po, Lord, kagalingan po para kay Tita Dory, maging magaling na ang kanyang mata, at kagalingan din po kay Tatay Adorlico. Lord, ikaw po ang God of healing, Lord. Itinataas po namin ang mga pangalan ng mga taong may sakit sa iyo, Lord, at alam po namin na ikaw po ang magpapagaling sa kanila, Lord. In Jesus' name. Patuloy po tayo mag-pray at patuloy niyo po kami samahan. Lord, we pray sa request ni Christine, praying for knowledge and wisdom for Jana sa kanyang journey bilang grade 9. Student, katagaan sa pag-aaral at pag-iingat sa pag-uwi from school. Kuya Jean, ready sa college life sa July 23, pasukan nila, pag-iingat, pagpasok at pag-uwi. At patuloy nilang isik si God sa bawat desisyon, may makinig, patuloy nila isik si God sa bawat desisyon, sila magkapatid, at patuloy na mag-grow sila in faith. Yes, Lord, ikaw mag-ingat kay Jean, at ikaw ang gumabay sa kanilang pagpasok sa school. At dalangin ko everyday, ikaw, O Diyos, ang maging gabay nila. Dalangin ko yung mga salita mo na kanilang naririnig, ito po yung humubog sa buo nilang pagkatao, at ito rin, Panginoon, at mga prinsipyo ng salita mo, Panginoon, ng kanilang panghawakan at ipamuhay bilang mga estudyante. Ang request ni Ate Mirna, healing para sa kanyang neighbor na si Norma from fatty liver. Yes, Lord, we pray for Norma, at dalangin namin yung kagalingan sa kanyang sakit na fatty liver. Dalangin ko, Panginoon, i-touch mo si Norma at maranasan niya yung kagalingan. Kung meron mang pain right now, Lord, we claim healing.
Peace of mind and strength for Ate Tessin and Christy to overcome their struggles and wisdom and direction for business plans. Yes, Lord. Dinadagdag din namin ang request na to para kay Ate Josie and Christy na ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan at wisdom sa kanilang mga struggles, direksyon para sa mga business plans. Dalahin ko, pagkatiwalaan ka nila, Panginoon, dun sa mga desisyon na gagawin at ikaw po ang patuloy na sumama. In Jesus' name, Amen. Lord God, maraming salamat po. Lord, we pray po kay Tita Miley Sanchez. We pray po for healing kay Tita Russell Manlusok from na sakit po is brain tumor po, and kay Tita Joanna Tenerife na lymphoma po. Lord, we pray po kay Tita Russell and kay Tita Joanna. We pray po for healing sa kanila, Jesus. We pray po na touch them, Jesus. Touch their heart po, and touch din po yung part na kung saan po yung masakit sa kanila, Jesus. Jesus, we pray po kay Tita Rosana Gonzaga, praying para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Yes, Lord, we pray for them po. Lord, pasasalamat sa Panginoon, kalakasan na patuloy na ipinagkaloob sa akin. Praying for salvation na sa kanyang mga mahal sa buhay. Lord, we pray po kay Tita Rosana Gonzaga, praying po sa mga taong may karamdaman or may sakit po na kanilang nararamdaman ngayon, and praying din po for salvation para sa kanyang mga mahal sa buhay po. Lord, we pray din po kay Tito Armin Pontud po. Lord, we pray po na para sa kaligtasan ng kanyang mga family member na hindi pa po kayo nakikilala or hindi pa po kumikilala sa inyo, Lord. Lord, we pray din po for deliverance from the bondage of sin, evil acts, adultery, and homosexuality. Lord, we pray po kay Tito Armin Pontud. We pray po for deliverance sa mga kasalanan po, sa mga evil acts po, sa mga adultery, and sa homosexuality po, Lord. Lord, alam po namin na dalawang gender lang po yung ginawa niyo, Lord God. We know it, Lord God. Lord, we pray din po para sa kaligtasan ng kanyang mga family members na hindi pa nakakakilala sa inyo. Lord, we pray po na makilala po kayo ng family members ni Tito Armin Tontod na Jesus, na kayo po ang aming Lord and Savior po. Aming Lord and Savior po, na wala na pong makakapagpaligtas po sa amin kung hindi sa inyo lamang po, Lord. Lord, we pray for them po. In Jesus' name, Amen. Let's pray ulit. Kay Tito Armin Puntod po, we pray po, Lord, sa continuous na pagpapagaling niyo po kay Tito Armin sa mga at saka po sa mga family members niya, Lord, sa mga companies, Lord, sa kung saan po nag-work yung mga anak niya, mga apo niya, Lord. We pray po, Lord, na ikaw po ang mag-ari sa buhay nila, Lord. Makilala ka po nila ng lubos, Lord, na ikaw po ang aming tagapagligtas. Lord, we pray po sa spiritual growth ng mga small groups at mga tao po sa diesel groups of Alive in Faith. Shepherd of Love, Living in Faith in Antioch Sunday School. Lord, ingatan niyo rin po ang kanyang apo na uuwi po from Bahrain. Papunta po dito, Lord. Lord, we pray po, Lord, sa kanyang apo, Lord, na ingatan niyo po siya sa flight niya po papuntang Pilipinas, Lord. At ikaw po ang bahala sa mga passengers on board na makakasabay po ng kanyang anak, Lord. Lord, samahan niyo po ang ang Hallelujah Choir on Sunday, Lord, na mag-awit po para po sa inyo, Lord. We pray po, Lord, sa salvation ng mga kanyang mga kapatid at kanyang mga kasambahayan, na mas makilala ka po nila, Lord, ng lubos. In Jesus' name, Amen. Amen. The Lord is good. Patuloy tayo manalangin para kay Christine. Patalangin na patuloy na i-bless ang kanilang niluluto araw-araw. Kalakasan sa aking husband at pag-iingat sa aming pagluluto, naway lahat ng kakain ng aming paninda ay tatanggap at kikilala sa inyo. Yes, Lord! Sa lahat ng pagkakataon, kaya mong gawin, Panginoon, yung mga simpleng bagay na posible
Yung request na to ni Christine, Panginoon, dalangin ko, gawin mong daluyan ng pagpapala yung kanilang negosyo upang makilala ka ng maraming tao. Dalangin po namin sa pagluluto, laging yung pagsama mo, at doon sa mga taong kakain nito, mararanasan nila, Panginoon, yung kakaibang sarap po nito dahil ikaw ay kasama nila habang ito ay nahanda at niluluto. Bless mo po si Christine at ang kanyang pamilya sa araw-araw. Sasama mo sila. Ganun din po yung request ni Pastora Lorna, Panginoon, yung hinihiling para sa kapitbahay, maging pag-uwi nila Malikdem family sa province, pag-iingat po sa kanilang biyahe at kalakasan. Yes, Lord, gabay, proteksyon, pag-iingat, ang dalangin po namin para sa Malikdem family, pag-uwi nila sa province. At dalangin ko rin, Panginoon, doon sa neighborhood na yon, patuloy mong gawin daluyan ng pagpapala si Pastora Lorna. Even yung request ni Ate Beth, praying for Inigo, yung kanyang apo. Bless mo, Panginoon, ng trabaho ang batang ito. At dalangin ko po, O Diyos, yung trabahong iyon, hindi magiging hadlang, kundi ito'y magiging channel of blessing para kay Inigo at sa kanyang family. I-bless mo siya ng tamang trabaho at yung tamang company. Yan po ang aming hiling para kay Ate Beth at sa kanyang apo. Lord, itong request ni Christine, ni Pastora Lorna, ni Ate Beth, inilalapit namin sila sa iyo, knowing na ikaw yung Diyos na didinig at tutugon sa lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Lord, pinag-pray po namin ingat kay Tito Armin Fontud, praying po para sa kanyang mga kapatid para kala Tita Ana Barbella, praying po for healing po, for strength, and Lord, nagpe-pray din natin si Tita Christy Abias na mag-normal na po yung kanyang creatinine level or yung kanyang heart enlargement po. Lord, we pray din po kay Tita Minette, continuous healing, strength, comfort, and pati po kay Tita Nelita Candelaria. Lord, we pray for them po. We pray din po kay Tita Fe Naval na mawala na po yung kanyang pananakit sa kanyang balakang po. Kay Tita Mary Cubian, kagalingan po mula sa kanyang nararamdaman. And Lord, Lord, para din po kay Tito John at Jason po, ihanda mo po sila sa kanilang pagdalo sa AGR, naway maranasan kanila sa gawaing ito. Lord, we pray po sa lahat. We pray po for healing po, Lord God. We pray din po, Lord God, for financial provision po. We pray for them po for wisdom, guidance, provision po sa araw-araw po nila. And we pray din po sa mga kailangan po nilang puntahan sa pag-attend po ng AGR. We pray for them po, Lord God. And we pray din po for comfort po sa bawat isa sa kanila. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen po. Let's pray. Okay, Tita Amy Simon po. Lord, ikaw po ang laman ng kanyang puso, Lord. Lord, tulungan niyo po siya sa kanyang paglilingkod na sa ministry po nila, Lord. Lord, kay Tita Christine po, patuloy po na ang kagalingan para po kay na Mama Nancy, Ate Dory, at kay Brother John Valle, at kay Tita Elvie, Lord. Lord, we pray po, Lord, na pagaling niyo po ang mga taong ito, Lord, at palakasin niyo po muli sila. Kay Tito Bong Salas po, we pray po, Lord, for blessings and guidance po sa Sitio Victoria, sa mga taong nag-ano po sa Sitio Victoria, Lord, nagtuturo po ng word niyo, Lord. Kay Tita Mayet po, sa Lord, nagpapasalamat po kami sa mga answered prayers po na binigay niyo po kay Tita Mayet, Lord. Lord, ikaw po ang Almighty, Lord, ikaw lang po ang may kaya gawin itong mga to. Kay Pastor Arnel po, Lord, we pray po, Lord, sa mga MK teachers po, Lord, provision po sa school nila, Lord. And we pray po, Lord, for protection po sa pamilya po nila, Lord, and sa MK teachers at sa buong
LG po, Lord. And for spiritual growth po, Lord, pakilala ko po na bawat isa, Lord, ng lubos, Lord, in Jesus' name. Patuloy po kami lumalapit, O Diyos, para kay sa request ni Christine, healing for Juvie Aludino. Masakit na talampakan na tuhod. Brother Teddy, body pain. Lord, nilalapit namin si Juvie at si Brother Teddy. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan mula sa sakit na talampakan, masakit na talampakan at body pain. Teddy. Healing in the mighty name of Jesus. Praying for unsaved loved ones, restoration of family relationship. Panginoon, ikaw yung Diyos ng pag-ibig at ikaw yung Diyos na umabot at patuloy na nagpapahayag sa amin. Kaya dalangin po namin ang request na to ni Christine. Panginoon, gumamit ka ng mga tao upang yung kanyang mga loved ones, malayo man ito o malapit sa kanya, gumamit ka ng mga tao, Panginoon, para sila ay makarinig ng iyong banal na salita. At dalahin ko, Panginoon, yung pag-ibig mo ang patuloy na mag-restore sa mga broken relationship. Ano man ang dahilan, Panginoon, mas piliin po ng bawat isa, Panginoon, na pag-usapan nito at by your grace, ma-restore po yung mga relationship na ito. Ang request ni Ate Villa, Eli, Panginoon, ingatan mo po ang kanyang buong family sa lahat ng kapahamakan sa masasamang tao, lalo na ang kanyang mga apo sa kanilang araw-araw na pagpasok at iligtas mo sila sa masasamang elemento. Panginoon, ikaw ang Diyos na nag-iingat. Kung request ni Ate Villa, Panginoon, proteksyon at pag-iingat para sa kanyang mga apo na pumapasok araw-araw. Nilayo mo sila sa harm, sa lahat ng klase ng kasamaan, at sa lahat ng klase ng kapahamakan. Yung precious blood ang magbigay sa kanila ng protection. Nilayo mo po sila, Panginoon, sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Yes, Lord, dalangin ko. Gamitin mo rin, Panginoon, yung kanilang mga kinakain araw-araw upang masumpungan yung kalakasan ng katawan at pagkakaroon ng malusog na katawan. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng tamang disiplina sa pagkain at dalangin din namin. Gagamitin mo, Panginoon, ang mga puso ito. At hindi ko namin ilalayo yung ding katotohanan na by prayer, ikaw po yung magbibigay ng protection from all kinds of sickness and diseases. Ilangit din po, Panginoon, ni Ate Villa, Panginoon, na laging pagsama ng banal na spirito, maranasan nila lagi ang presensya mo, O Diyos. Ang katotohanan, Panginoon, na sinasabi ng salita mo sa bawat isa na kumilala sa iyo bilang Diyos at bilang Diyos at tagapagligtas. Yung ikaw bilang aming Diyos, mananahan sa amin ang banal na spirito. Yun po yung isang magandang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dalangin ko, Panginoon, yung pagsama mo sila Ate Villa, may your spirit be with them, guide them, protect them. At ikaw po, Panginoon, hindi lang yung pagsama, yung banal na spirito na yun, Panginoon, dalangin ko. Maranasan din nila yung fruit of the Holy Spirit na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa request ni Christine, ni Ate Villa. Inilalapit po namin ito sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, pinagpe-pray po natin yung kay Pastor Arnel na pray po for school opening sa LJCS sa June 22 po and parents orientation po ng LJ. And Lord, we pray din po para sa MK na maraming bata na galing DBBS ay muling maka-attend po every Sunday sa Sunday school po. Lord, we pray din po kay Tita Villa Ellie. Lord, we pray po na hawakan niyo po yung bawat puso ng mga kamag-anak nila and buksan niyo po yung kanilang puso at isipan sa pag-unawa po nila sa inyong mga salita, Lord. And Lord, we pray din po kay Tita Helen Fabian. Lord, nagpapasalamat kami sa mga blessings sa kanya.
Lord. We pray po sa araw-araw and we pray din po sa mga prayer request na ito na Jesus na matupad po ito, Lord. Hindi man po agad pero sa right time niyo po na ipinagkaloob po na ipinagkaloob po ay matupad po ito. Lord, we pray po sa kala Pastor Arnel, we pray po kay Tita Villa, and we pray din po kay Tita Helen. We pray for them po sa kanilang mga prayer request, Jesus. In Jesus' name po, amen po. Okay, sige po, patuloy po tayong manalangin. Samahan niyo po ako para ipag-pray natin ang ating church. Bigyan ko po kayo ng ilang sandali upang makibahagi sa akin. After that, mag-pray po ako. Mag-pray po natin ang ating church, ang TMCC. Let's pray. Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Dinala mo kami, Panginoon, sa TMCC upang maging bahagi ng church na to. Sa biyaya mo na itatag to 70 years ago, naging faithful ka sa mahabang panahon. And then looking forward, ikaw pa rin yung magiging Diyos na tapat, makapangyarihan, at patuloy naming paglilingkuran. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang buong church, O Diyos, ang aming mga leaders, mula sa aming mga pastors. We pray for them, be with them, empower them, guide them, protect them. Yung leading mo, Panginoon, ang siyang mangyari. Gamitin mo ang bawat isa, O Diyos, upang yung kalooban mo, yung agenda mo, ang siyang makita, maranasan, at magawa po ng church. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga BOT. Be with them always sa kanilang mga meetings, bigyan mo sila ng wisdom, ilayo mo sila sa tukso, sa kapahamakan. Dalangin ko, O Diyos, sa kanilang paglilingkod as BOT members. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw po ang patuloy na kasama sa kanila. Makita nila, Panginoon, na yung paglilingkod as BOT ay isang privilege na nagmumula sa iyo. Kaya dalangin ko, O Diyos, yung privilege at responsibility na yon, yung privilege na kasamang responsibility, ay sasamahan mo po sila. Dalangin ko rin, O Diyos, ang bawat negosyo ng aming mga kapatid. I-bless mo, Panginoon, ang mga negosyo, trabaho, upang, Panginoon, yung pagpapala na ibibigay mo, maibalik namin sa iyo. Ito po yung magandang testimony ng TMCC kung bakit meron siyang magandang chapel. Yung mga nauna sa amin, hindi naging maramot, ipagkaloob, yung pangangailangan ng church, kahit merong sacrifice na kasama. Kaya dalangin po namin, Panginoon, yung Rebuild TMCC, dalangin ko, O Diyos, yung bumuhos, yung pagpapala para yung mga dapat ayusin sa loob ng TMCC ay mangyari. Yung committee na involved dito, bigyan mo sila ng wisdom dun sa mga steps na dapat gawin. At dalangin ko kung ano man po yung pangangailangan na finances, ikaw po ang tutugon dito. Even yung TWC, dalangin namin sa iyo, Panginoon, patuloy namin itong inilalapit na yung provision mo ay dumaloy, Panginoon. Makita po ng bawat isa, kahit any amount ng contribution ay makakatulong upang maganap po yung pagkakatayo para maipatayo yung TWC na. Kaya dalangin namin, Panginoon, tugunin mo po ang pangangailangan financially ng TWC and Rebuild TMCC. Dalangin ko rin, Panginoon, bawat pamilya sa church, ikaw magbuklod. And then as a church, unite us, Lord, with your spirit
kumilos kami as one, mag-isip kami as one. At dalangin ko sa bawat isa sa amin, masunod yung kalooban mo. Dalangin ko rin, O Diyos, yung nalalapit naming service this Sunday. Maging daluyan ito ng blessing. This is a special day kasi this Sunday is dedicated to all fathers. Dalangin ko, maging blessing ito. At kung meron mang kaming pwedeng isamang bisita na tatay, ma-invite namin sila. Even, Panginoon, yung men's fellowship, Men on Fire, kasihan mo kami, samahan mo kami. Makadalo ang bawat isa doon sa fellowship na gagawin last Tuesday ng month ng June. So, yung mga gumagawa ng program, naghahanda ng program, be with them, Lord. Even yung Women's Net, pagpalain mo rin ito, maging masagan, dumami yung mga nets na to, even yung sa youth. So, I pray para sa Men's Net, Women's Net, Youth's Net, mangyari ang kalooban mo, lumago, Panginoon, sa bilang, lumago sa pananampalataya, lumago ang pagkakaisa. So, salamat, O Diyos. Faithful ka sa TMCC. Faithful ka sa bawat isa. Faithful ka sa bawat pamilya. Dalayan ko rin, O Diyos, yung mga bata. For now, tingin namin sa kanila, makulit. Pero, salamat sa kanila. Kasi habang may bata, it means merong susunod na generation ng mga Kristiyanos o members ng TMCC. We pray for them. Dalangin ko, Lord, na itong mga batang ito, although may kakulitan sila, yung mga salita mo na kanilang naririnig every Sunday, yung mga pinag-aaralan na salita mo, matanim ito lahat sa kanilang puso. Magbunga ng pananampalataya, hubugin ang pagkatao nila bilang mga disipulo mo. At magamit sila, Panginoon, sa iba't ibang ministeryo sa future, Panginoon. So, salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Kami bilang miyembro, bilang church, bilang member ng TMCC, maranasan namin ng pagkilos at patuloy na gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa aming community na ginagalawan for your glory. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po, pinagpe-pray po natin ang ating mga family po. Lord, we pray po sa bawat isa sa buong mundo. We pray po sa mga pamilya po natin, sa mga pamilya po ng bawat isa. Lord, we pray po for wisdom, guidance, provision po. And we pray din po na ang bawat isa ay maayos po sila. And we pray din po na yung kanilang heart po, Jesus, we pray for them po. And we pray din po na sabay-sabay po ang mga family po na nag-grow under sa love nyo po, under sa pagmamahal nyo po, Jesus. And we pray din po, Jesus, sa pag-aaral po ng bawat isa sa mga family members. Jesus, we pray po for wisdom, guidance, and provision po sa kanila. And also po, we pray din po for financial stability and sa mga works po na kanilang mga magulang. Lord God, we pray for them po. We pray po na yung kanilang mga sinasahod or yung mga kanilang kinikita po ay maging sapat po sa kanila sa pang-araw-araw po nila, sa mga pambayad po ng tuition, sa mga pangkain po nila. And we pray din po sa kanilang lahat na gabayan niyo po sila. And we pray din po for healing po sa mga kanilang nararamdaman, Lord. Lord, wala pong maliit or malaki na nararamdaman, Lord. We pray for them po. May your healing flow sa kanila and touch their hearts po sa kanilang lahat, Jesus. Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, Amen po. Thank you so much po sa ating mga prayer leads for tonight. And thank you din po sa mga nag-comment ng kanilang prayer request and praise item. At sa mga hindi naman po nabanggit during our live stream, wag po kayo mag-alala. Kasi patuloy po ito ipagdadasal ng ating mga intercessors. Ngayon po, dadako po tayo sa ating announcement.
So for our first announcement po, this coming Sunday po, we're going to celebrate po the Father's Day. Araw po ng ating mga minamahal na tatay, lolos, titos. Ayan. Also po, our weekly worship service every Sunday at 8 a.m. at PMCC. Andun din po ang ating MK Messiah Kids sa David's Hall. 8 a.m. din po ang kanilang mga Sunday school, TLEC, after po ng service. At syempre po ang ating POP live stream every 7 p.m. Every Wednesday at 7 p.m. And also po, EGR on June 20, ongoing pa din po yung registration. And yung registration po is meron pong fee na 300 pesos. For more info po, please contact Tita Gemma Aquino. At syempre po, last but not the least, our discipleship cell leaders orientation on June 27. Please coordinate po with Pastora Maiden Cruz. Ayan. So, as we end our POP or our prayer for tonight, can we call po Pastor Arnel for our closing prayer and benediction? Okay, thank you, Sam. Salamat sa paglilingkod. I hope hindi ka magsasawa. Even kay Shana at saka kay Nate. Sige po, samahan po ako ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat. Isang pribileyo ang lumapit sa iyo. Itong pribileyong ito, Panginoon, na manalangin ay ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, kami ay merong freedom lumapit sa iyo. Kaya nga po, sa gabing ito kami nagpapasalamat. Dalangin ko, O Diyos, lahat ng request na ilagay, masabi na ipanalangin, pinagkakatiwala namin sa iyo. Kami umaasa na ikaw ang tutugon dito ayon sa iyong kalooban. Salamat po kasi lang kami, daluyan ng pagpapala dahil doon sa mga request na yon, ikaw ang siyang tutugon sa lahat ng yon. So isinasama ko na rin po, O Diyos, yung nalalapit na Encounter Jesus Retreat this June 20 sa Saturday. Panginoon, ihanda mo higit sa lahat ang bawat isa na gagamitin mo sa retreat na to. Yung mga magsadala ng mensahe mo, inilalapit namin sila na maging daluyan sila ng pagpapala. Yung kapangyarihan at pagsama ng banal na spirito ang maranasan nila as they speak your word. Dalayan ko rin, Panginoon, yung mga attendees. Ngayon pa lang, ihanda mo ang kanilang mga puso, isipan para dun sa mensahe at sa retreat na yon. Ano man po, Panginoon, yung magiging hadlang, ngayon pa lang, sinasaway namin ito. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, na kumilos si Satanas at mahadlangan ang gawain ito at ang bawat isa na merong desire na dumalo. So salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa bawat isa na nakasama. Ito man ay nasa Facebook o nandito sa side ng tech team at mga kasama kong prayer leads at MC. Salamat po sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, maranasan ng bawat isa yung pagpapala na sa iyo lamang nagmumula, kasama na ang kapayapaan at ang pag-ibig na kasama ang pananampalataya. Maranasan ng bawat isa ang patuloy mong pagkilos sa amin sa pamamagitan ng banal na spirito na siyang naghahari sa amin. At dalangin ko hanggang sa makita namin ang aming Panginoon tagapagligtas ng mukhaan, maranasan namin ang pag-iingat, paggabay, at patuloy na provision mo sa araw-araw. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 As we finish our program po for tonight, I wanted to acknowledge and thank you po sa ating tech team, prayer lead, speaker, at sa lahat po na nag-join sa atin ngayong gabi, local and abroad. Thank you po and have a blessed week. Bye-bye po! Bye and God bless everyone.